Isang magandang araw sa lahat. Fishing na naman ang kananay. Ang aking location ay Pangebunan, dito sa isa sa paborito kong spot sa ilalim ng Kamatsili. So kung saan lang aabot ang dala nating paen. Anyway, this is mga kalikid. Ito talaga yung ginagamit ko pag nandito ako. Ay, ang daming ayungin at maliliit na roho, common carp. Sila yung napakatatakaw sa paen. Alam nyo na, ang kasabihan ko, malaking pain, malaking isda. Kaya yung pinagdidikit yung aking pamingwit eh. Nakaroon ng pag-overlap. Ayungin! Tay Domeng, shoutout sa'yo, paborito mo yan. Okay, change location tayo. Hindi kakayanin ng lugar na to yung limitado nating pain. Dalawa yung dala kong padwas. Bawat padwas, dalawang hook ang nakalagay. So, apat ang apat. Pinamumugaran to ng santambak na ayungin. Pagdating ng bisita natin, dito natin sila dadalhin dahil mahilig sila sa ayungin. Dito lang naman ako sa kabilang side kung saan natin nakuha yung malalaking Martinico o liwalo o puyo. Presko rin dito. Dapat talaga sa lugar na yan pag pinupuntahan isang boysen yung dala mong pamain. Pero dahil limitado nga lang dala ko, iiwasan muna natin sila. Ito, dito na lang ako. Dito tayo humuli ng malalaking liwalo dati. Pero ang laki ng ibinabaw niya. Ang tubig dati ito. Why not? Let's try. Amihan season, kaya nagmamahangin tayo ngayon. Isa sa ayaw ko naman pag nag-fishing, yung naghahangin-hangin, nag-aalon-alon ng tubig. Ilagyan natin ng tukod yung ating mga pamadwas. Yan. Just in case kalad ka rin siya ng malaki, hindi siya basta-basta tatangayin. Meron tayong pangharang. Medyo hirap talaga ako pag ganitong mahangin. Palatandaan ko na lang na talagang nakahuli na pag nawala na sa paningin ko yung palutang. Or pag bumayok yung dulo ng ating padwas. Kasi ginagalaw din naman siya kahit na hindi kinakagatan. O yung puti natin kinakagatan. Hintay na lang natin mawala sa paningin natin. Or pakikiramdaman natin. Kinakagatan pero ang liit. Ramdam mo na po kasi pagka ganyan. Agad pa lang sa ilalim. Pero maliit siya. May kumakagat pero ramdam nating maliit. Alam niyo yatang limitado lang yung paing ko Ay, Maria. Josep. Kita niyo naman. Ramdam na ramdam ko na siya talaga. O, lahat ng inahon natin, pinakawalan ko lang din. Nagtitipid tayo ng konti.
Yung isang tebolats, bibiyakin ko sa gitna. Okay, lipat na naman. Malayo, malapit, same result. Nauubos ang pain ng hindi natin namamalayan. Subukan kong bumato sa gitna. Negative tong location na to. Hanap uli ako. Excuse me, mawalang galang, nadadaan ako. Grabe laki nitong kambing na to. Mga imported na kambing. Papunta na siya sa pagiging donkey. Pupunta ako sa ating next location. Wala na tayong pain. Ako'y mangunguha muna ng ating magiging pamain. Yan, sa tabi lang ng daan. Ito yung mga pamain na nasa surface lang. Nasa halos ibabaw lang ng lupa. Kailangan mo lang siyang kayud-kayurin. Yan. Ito yung mga pain na hindi mo kailangan hukayin ng napakalalim. Sa ibabaw lang siya. Hanap ka lang ng medyo matambok-tambok na lupa. There you go. Ang layo ng narating. Ayan na natin siya. Ipa. Sa ibabaw lang siya halos. Oh. Ihirap kasing nagpupunta tayo sa fishing spot tapos limitado lang yung pain natin. Dito medyo matambok yung lupa. Mas marami dito. Ito yung napaghukayan na ng iba. Mga singaw-singaw lang naman kasi ang tebolats eh. Doon sila nananatili sa mga basa. Balik-balik lang sila. Sisingaw at sisingaw uli sila. Ito yung pinakamadaling hanapin pain. Na pinakamadaling kunin kasi nga sa ibabaw lang sila. Hindi sila yung kailangan pang hukayin ng malalim. Diyan ka lang magbalik-balik sa susunod na panahon. Yan uli. Meron uli sila. Saglit lang, oh. Karami na ako. Pero dadagdagan natin yung pangkukuha para just in case ilakad tayo, bitbit na lang natin, meron na tayong stocks. Isa, dalawa, tatlo. Kaso itong pain na to, kailangan magamit mo siya 1 or 2 days.
Yung lifespan niya napaka-iksi lang. Ito yung makikita mo, iibabaw siya sa, pag in-stock mo siya, iibabaw siya sa lupa lang. Tapos unti-unti na siyang natutunaw. Pag ito umabot ng 3 days, hindi na siya naggagalaw. Sobrang hinang-hina na po siya. Hindi katulad ng mga kalikid na tinatawag. Kahit 1 week yan, nagagamit natin at nai-stock. Wala na tayong problema sa pain. Ang problema ko na lang, ang perfect spot kung saan tayo magpupwesto ulit at kung saan tayo makakahuli ng isda. Ito na siguro yung aking magiging last spot. Dito medyo maganda yung kulay ng tubig. Medyo malabo. Yung pinanggalingan natin malinaw eh. And ito yung malalim. Malalim tong lugar na to. Okay, try ko. Indikasyon na merong namimingwit sa lugar pag nakakita kayo ng tulos. Tulos. Dito na ako huling susubok. Pag wala, uwi. Malamang tulay uli ako. 2 hours later. Ayan, napunta tayo dito sa Malikot na Agos. By the way, naka 1 point na ako. Ooh, wow. Fairness, may kumakagat. Huli. Tadaan! Ang liit. Pakawala natin. Malamang tulay uli ako. Surprise! Dito rin ako nag-end up sa ilalim ng tulay. Ako agad. Sasabihin na naman ang ating katoto sa Koragi, lumalayo ka pa kasi dyan lang, meron dyan lang, humuhuli ka. Kaya hanap tayo ng the big one. Hanap tayo ng bakbakan. Na doon natin na-experience sa lugar na yon. Dangan at sumobra ng babaw. Sobrang linaw ng tubig. Kitang-kita mo yung lupa sa ilalim. Dami kong pain. Aanin ko yun kung hindi ako mamimingwit. Subok uli ako dito. Dito na lang ako mag-iikot-ikot. Maliliit kasi dito. Meron mang malalaki. Ilan-ilan lang. And pag napakawalan pa, okay na. Ay, kinakagatan yung isa. Dalawa lang dala natin ngayon. Eh, ako nagdala ng marami. Same spot. Ang liit nito. Very dribble by the ball. Parehas lang na nakukuha natin kahapon. Pagbigyan lang ang hilig. Pili tayo ng medyo malaki-laki. Balik. Sa float pa rin sila kumakagat. Pag naka-float. Medyo umiinit ah. Kaliliit. Makatangay pa naman, wagas.
Gilas talaga yung spot na yun. Lagi siyang makagat. Ako, at umambun pa talaga. Finally, naka one good size ako. Sad na. Ano kaya to? Nila na sa ilalim eh. Oh, liit. Uy! Maambong kasi kaya tinatabi natin sa ating bulsa yung ating cellphone. Kagilas talaga ng sulok na yan. Sa 4 na huli ko, dyan ko lang nakuha sa pesto na yan. Ah! Small. Bilib na ako sa sulok na yan. Namamahaya ng mga isdang maliit, malaki. Malaki, maliit. Yan na naman ang ulan. May huli na naman siya. Yun, magandang size to. Yes. And this is good size. Kaso ayan na yung ulan. Tabi muna natin yung ating gamit na cellphone, baka masira. Yan, pararak. Kagaya din ng kung ano yung huli ko kahapon, ganun din yung nahuhuli natin ngayon. Tilapia, tsaka pararak. Ah, dalawa. Dalawa pero maliliit. Ano kaya no, dalawang ano to, yung tigha half kilo. Sarap inaangat. Maganda rin yan kasi malalaki yan eh. Okay, tilapia. Ay, pwede na to. Magsasabaw ako mamaya. Ito parang nadali na to nung ano siya. Dati na siya nakuha tapos nakawala. Ipinga sa pisngi. Forma ng kulay ah. Laon. Laon. First time makahuli nung isa natin padwas. Yan, pack up na. Alas 4 na ng hapon. Kahit pa paano naman ako'y nakapang ulam. Oh. Dito lang pala sa malapit, lumayo pa ako. Mauwi na. Sumakit yata yung ulo ko doon sa pagkakaulan. Tapos, araw. Balak nating magsabaw naman ngayon. Mga iba naman. Meron nga pala akong sampalok sa bahay. Sariwang sariwa. Hindi ganun kalalaki pero pwede na. And that's it for today's another fishing adventure. Ang dami nating inikutan. Ang ending sa tulay din ng bagsak. I'll see you guys next time. Bye bye.